Magandang hapon. Good afternoon, And welcome to the VV Talks. Ven Morala, Jiran Ivana, your host for today. Let us all welcome our guest for today's show, Casey Juvida, a psychologist graduated from University of the Philippines, Diliman. Our second guest, Miss Jaila Pugpug. She graduated from the University of Santo Tomas, an active advocate for mental health. How are you guys? Ano yung mga pinagkakabalan nyo ngayon? Especially you, Doc. So, ako naman ngayon, ang pinagkakaabalan ko is doing monthly medical check-ups sa mga barangays na hindi naabutan ng tulong ng gobyerno and doing free consultations na din. Oo nga naman kasi may mga tao talaga hindi na naabutan ng tulong kasi malayo nga sa kabiasnan yung mga bahay nila. So, Very good ka dyan, Doc Casey, sa free monthly check-up mo, no? So ito naman ang tanong ko, Miss Jaila Pugpug. So, how is it for you na at so young age you were able to do what you want as an active advocate for mental health? Actually, it just feels fulfilling for me because when I was 15, I really dreamed to be an advocate in mental health. So yeah, it feels right. Yeah, so it's really fulfilling now you were able to like do what you want reach your and dreams, your yeah, goals reach in your life. dreams and you know, you don't have regrets in life. Kasi you chose the right path. I want, yeah. We have few questions here that we want you guys to answer. This is all aligned to your field of works. First, So, this is our question, Doc Casey. Ano ang mga pinakakaraniwang issue sa mental na kalusugan na nararanasan ng mga Pilipino? So, the most common mental health issues experienced by Filipinos nowadays are depression, anxiety, and substance abuse. Itong substance abuse, tumutukoy ito sa mga psychoactive substances like alcohol, illegal drugs, and medications na hindi prescribed ng doctors nyo. And study shows also that mental health issues arises most commonly sa mga Filipino na stress due to work and school studies. And because of this, some of us, pinapawalang bahala lang ito. That's why nag-worsen yung case ng patient or yung situation ng patient. Tama nga naman, no? So, the next question will be given by my co-host, Ven Shermaine. so Miss Pugpug, so ano ang papel ng kultura sa pananaw sa mental health sa kalusugan sa Pilipinas? So actually, ang kultura ay may malaking papel sa pananaw sa kultura ng mga Pilipino base sa mental health o sa mental na kalusugan ng mga tao. Kasi naman, sa traditional na paraan pa rin tayo nakalagay, doon pa rin tayo kahit ngayon. Tingnan mo nga yung ating paligid, yung mga magulang, grandparents, even parents, didn't acknowledge these mental health problems, depressed, stressed. Sasabihin lang nila na mahina yung mga anak nila. Sasabihin lang nila na hindi marunong umaban. Yung mga may sira sa isip, sasabihin lang mahina yun. Yung mga traditional na paniniwala o stigma tungkol sa mental health, ito yung dahilan kung bakit hindi na sinasabi ng mga kabataan o ng mga tao kanilang problema sa mental na kalusugan nila. Kasi hindi naman nila binibigyang pansin. Binabaliwala lang niya. Nililibilan na nila yung mga tao na may sila sa pag-iisip, baliw, ano ba yun, may hina. Yung generation natin ngayon, mahina na raw. Yun ang binibigay ng mga matatanda o ng mga grandparents natin o mga parents natin sa atin. Mahina yung generation natin dahil sa ating problema sa mental health, mental na kalusugan. It's really sad naman talaga no na we weren't able to like to show our real feelings just because that wasn't what our parents expected us to feel and like we shouldn't be doing that, you know, like it really lead us to a lot of unhappiness talaga. So Yeah. we need to like break what our parents think about us just because that's what they experience. We need to like be strong. We should break the cycle. Yeah. Kasi it is not healthy for us. Nagpag siya. So thank you so much guys Yes, for thank you so much.
accepting our invitations and sharing your experience, insights, perspective about this kind of matters. Thank Thank you. guys. It's a great experience. At sa ating pagbabalik, ating saksihan ang ating next guest sa ating noontime show na The VV Talks! Mami! Bumili ka ng suka! Yung mukha kasi! Unay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Dato puti. Akin na yung tato puti. Galing mo sa utak, man. Ay! Champion ako! Bumili ka ng suka! Champion ka na! Yung mukha kasi! Ang gato puti mo. May asin pa si Mami. Dato puti! Ito ang champion! We are back again and again with our noontime show called The VV Talks! At sa ngayon, tayo may inihandang katanungan at ito'y sasagutin ng aming napiling tao mula sa ating mga audience. May I call si ating naka-white uniform to be please in front to answer a question? So first, can you please tell us something about yourself? So, my name is Chloe Abigail. I am 22 years old and I studied in Agong Doctors College in BS Radtech. So we have questions here. So paano nakaapekto ang stigma sa mga individual na humihingi ng tulong para sa mga problema sa mental na kalusugan? In my own perspective, ang stigma isang malaking hadlang sa mga individual na may problema sa kanilang mental na kalusugan. Maraming tao hindi humihingi ng tulong dahil sa takot na baka maituringan sila na mahina or dahil baka mahusgahan sila ng ibang tao. Ang takot ay negatibong reaksyon mula sa pamilya, sa kaibigan, o sa komunidad na maaring ito ang dahilan upang mas hindi nila ma-express ang kanilang damdamin na inside of ang mga damdamin na hindi nila kayang ma-express sa ibang tao at lalong siguro ito ang mas lalong makalala sa kanilang sitwasyon. Maraming salamat sa iyong ibinahaging opinion, Miss Chloe Ricare. Maaari ka nang bumalik sa iyong Maraming salamat. Let's all welcome our next guest Mr. Nathan Fonseca, a mental health researcher. and Miss Missy Pintor, a mental illness survivor. So how are you guys this past few weeks? It's been good. Yeah. So may inihanda kaming mga katanungan para sa inyong dalawa at maaari niyo itong sagutin base sa inyong mga experiences o mga insights. Ito ang aking katanungan. Ano-ano ang mga mapagkukunan na available na tulong para sa mga nahihirapan sa isyu ng mental health? Ang mga mapagkukunan ng tulong sa isyu na mental na kalusugan ay kinabibilangan ng hotline, social group, serbisyo, at meron din mga professional na nagbibigay ng konsultasyon para sa mga ganitong problema, katulad ng psychiatrist at psychologist. At meron din mga non-government na nagbibigay ng libreng konsultasyon at counseling service na nagpupunta sa mga barangay. Hindi rin pa man, mahalaga pa rin na palawag ang ating access at kalaman sa mga bagay upang marami ang makinabang at mabigyan sila ng sapat na suporta. So yes, we have healthcare professionals, mga government agencies na maaari nating malapitan na in case nga kailangan natin ng professional na tulong na talaga na hindi natin kaya na tayo lang mag-isa. So yeah, that's very important. So ito naman ang tanong ko sa iyo, Miss Missy. Maaari mo bang ibahagi ang iyong mga karanasan sa paggamot ng mental na kalusugan sa bansa? Base sa aking mga karanasan, marami talagang hamon ang ating henerasyon ngayon dahil sila ay masyadong sensitibo sa mga bagay-bagay. Lalo na meron tayong mga pamilya o ating mga magulang na hindi masyadong naiintindihan ang ating problema sa ating mental na kalusugan. Lalo na yung mga estudyante na nahihirapan sa buhay o may financial problems na talagang naaapektuhan o nagkakaroon ng mga sakit na depression, anxieties, which is talagang kailangan matutukan ng mga magulang at matulungan ang kanilang anak. Kailangan din nilang pakinggan ang mga hinaing ng kanilang mga anak
At isa pa, kailangan din natin pumunta sa ating mga healthcare professionals like psychologists and psychiatrists para na din matulungan at mabigyang pansin ang mga problema sa ating bansa, and also those people na nagdi-discriminate about sa problems of depression and anxiety. Dahil ano daw, yung sinasabi nilang OA ba? Ganon? Yung ganon, yes. And then, hindi naman talaga siya na sakit. Yung, hindi mo naman talaga ninanais na magkaroon ng ganon. But in our generation right now, marami talagang judgmental. Maraming salamat sa pagpapangalak ng aming invitasyon na kayo'y maging guest sa aming talk show na BB Talks. And that's all for today's episode of The BB Talks. Tanong ko, Sagot mo! Pinapawala-wala lang. Sa mga Filipinos, pinapawala-wala yung issue nito. That's why nag-worse yung condition ng patient. okay lang naman, ako na lang po. Okay. Sorry.